mga maisog ng Bintang Luzon, binayaran ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sino ang gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mga, bakit kinakailangan ng transparency? Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik. Dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers pa kayo! Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM? Ang tanong, ano ang husga nyo kay PBBM? Hindi na kayo nanirinig. Mahina dito! Dito! Naririnig mo ba yan, PBBM? Naghusga na ang mga taga-Gitnang Luzon. Ang panawagan para po sa akin, mga kababayan, yung una pong part ng video na napakinggan natin, yung mga sinabi ni Harry Roque, para po sa akin nakaka-insulto yun or nakakalalaki para po sa presidente natin. Akalain mo, tinatanong niya yung mga supporters nila kung sinong pinakamagaling na pangulo, considering na meron po tayong kasalukuyang pangulo. Di ba parang foul yun or parang nakaka-insulto? By the way, lilinawin ko po, no, yung video na napakinggan natin, mahaba po yan. Pinili ko lang yung mga part na gusto kong bigyan ng reaction, no? Tapos dun sa bandang huli, andun na naman yung issue nila na pang-iinsulto na adik-adik issue. No? Kung mapapakinggan nyo yung paraan ng pagtatanong ni Harry Roque, talagang ako po, naramdaman ko na may parang pang-iinsulto. In my opinion, ano? Ewan ko lang po sa inyo. Pero yung paraan ng pagsasalita niya, pagtatanong niya, nakakapikon po, no? Para po sa akin. Andun na naman sila sa ganong issue, adik-adik, no, na parang tayo ay inilalapit sa gera. Ginagawa lang ng Pangulo natin ang mga polisiya na nararapat at naaayon sa ating konstitusyon pagdating sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, June, July, wala pa rin sila. Hindi pa rin nila ipinapalabas yung video na sinasabi nila na ipapakita nila. Pero hanggang ngayon, yung pa rin yung narrative nila, bukang bibig nila na adik-adik.
no? Pero wala naman silang napatunayan. Pero yun na nga po, sa umpisa pa lang ng video, talaga pong para po sa akin, medyo foul yun at nakakalalaki. Kumbaga sa layman's term, parang, parang dignidad na bilang Pangulo ni PBBM ang tinatapakan nila, no? Para sa akin, foul po yun. Hindi ko lang siguro magamit yung tamang term, ano? Pero I know, naiintindihan nyo yung sinasabi ko na mali yun. Mali yung tatanungin mo yung mga supporters nyo na kung sino the best president, pinakamagaling na presidente, considering na meron tayong kasalukuyang presidente, no? At ginagawa niya yan sa publiko. Di bale kung kayo-kayo lang no? So anong gusto nyong mangyari dito? Magkasamaan ng loob, no? Magkaroon ng animosity, na tumindi yung hidwaan. Kaya ang dating sa akin, parang ginagalit nyo na yung mga tao para mangyari yung gusto nyo. Gusto nyo magalit yung mga tao. Yun po yung aking basa dyan. That's my observation. Maaring mali ako, but in my opinion, sa tingin ko gusto nilang magalit ang mga tao, no? Para siguro maisakotopan nila ang gusto nilang mangyari. At sa tingin ko, hindi rin sila magtatagumpay dyan. Majority ngayon ay pro-government, no? Kahit nga kaming mga kakamping ay sumusuporta sa gobyerno. Kasi pag hindi mo sinuportahan ng gobyerno or ang Pangulo, maari itong hindi mag-succeed, no? At lahat po tayo damay, lahat po tayo apektado. Kaya kailangan po natin suportahan ng gobyerno, ang Pangulo para ito ay maging successful, no? Merong sablay batikusin, pero wag namang bastusin at wag namang sirain or wag yung, alam niyo na, pabagsakin. Dahil kapag nangyari yon, pare-pareho po tayong babagsak. Magsama-sama po tayo sa pagsuporta sa pagtulong sa magagandang ginagawa ng gobyerno. Kagaya po nito, no, kaming mga kakamping talagang hindi namin maintindihan yung mga DDS. Sila yung kasama nyo na nagpanalo sa Pangulo ngayon. Pero sila itong humiwalay at gustong patalsikin ang Pangulong Marcos Jr. Pero kaming mga kakamping, sila Atty. Lenny, ayan, sa Angat Buhay, nagpapatayo na naman ng bagong dormitoryo sa Camsur, sa Camarines Sur National High School para maging accessible po sa mga estudyante ang pagpasok sa paaralan. Tapos namahagi po sila ng mga bagong school supplies, mga materyales na magagamit sa pag-aaral. Sa Sarangani Island po yata yan kung hindi ako nagkakamali, no? So kung ganito po ang ginagawa natin, sama-sama po tayong tutulungan, sumusuporta sa gobyerno, wala po tayong patutunguhan kundi pag-unlad at paggaan ng buhay ng mga Pilipino. Pagyaman ng Pilipinas. Yun po ang patutunguhan natin kapag pare-pareho po tayo nagtulungan. Ang pagrarally, okay, fine. Karapatan nyo yan. Pero yung mga sinasabi nyo, para po sa akin, foul na. At yung mga hangarin nyo na patalsikin ng Pangulo, hindi po kayo magtatagumpay dyan. Sa akin pong palagay, kahit araw-araw kayo mag-rally dyan, pagising nyo kinabukasan, si PBBM pa rin ng Pangulo. At matatapos siya hanggang 2028. Yun lang mga kababayan, no? Sana magsama-sama tayo sa pagpapaunlad ng bansa natin. Kung gusto nyo bumatikos kayo. Wag lang bastusan at wag lang masama ang intensyon. Ano po? At wag nyo pong kalimutan na mga Pilipino tayo. Pilipinas po ang dapat nating kampihan at hindi ang China na kumakamkam ng ating mga teritoryo. Maraming pong salamat.